Hello po sa lahat. Videos for today, gagawa po tayo ng beef roll with cream and peanut sauce. Ito na po yung ingredients po natin. So yung recipe po natin nasa screen, bali sineparate ko na lang para madali nyo lang po sundan. So screenshot na lang po. Guys, simpleng recipe lang po ito, madali nyo lang pong sundan at saka madali lang pong hanapin yung ingredients po natin. So in case pag wala kayong makikita na spinach, pwede nyong palitan ng local pichay pag sa Pilipinas, or kangkong sa malambot lang na part ng kangkong ang pwede nating ilalagay. Guys, simpleng recipe lang, pero pag once na masundan po natin ito guys, kahit nasa bahay lang tayo, pero parang kumakain na rin tayo sa mamahaling restaurant po. Paalala lang po yung spinach po natin, wag po natin i-overcook po, kasi lulutuin pa po natin uli yan guys, at ipapalaman po natin sa ating beef roll. Lagyan lang po natin ng konting water or stock yung spinach natin guys. So bali ito po yung sinasabi ko na mirin. Kung wala tayong mahanap na mirin, pwede tayong gumagamit ng apple juice po. Ayan po, konting suti lang po yung spinach mo natin, luto na po yan, at ready na po natin ipapalaman sa ating beef roll. Ayan guys, gagawin na natin yung pagpapalaman ng beef roll natin guys. So guys, papakita ko lang sa iyo pag wala kayong tenderizer na hammer. So baliktarin nyo na yung kutsilyo guys. So pwede na yun para maging tenderize yung meat natin guys. So mayroon po tayong totoong meat tenderizer. Mas maganda pag mayroon tayong ganito, madali lang po natin mapanipis at mapalapad natin ang ating meat. Tapos na po natin dirice yung meat natin guys. So isisyon na lang po natin siya ng salt and pepper. Paalala po, yung meat po natin kailangan mas mapalapad natin ng maayos at matenderize natin ng maayos para madali po siyang i-roll at hindi po siya mahirap lulutuin guys. Ayan po, ipapalaman na po natin yung cheese po natin at saka yung niluluto po natin na spinach. Yung cheese po, kahit anong cheese naman po pwede natin gamitin.
Prepared ko lang yung sliced cheese kasi mas easy na lang po siyang ilalagay. So hindi po kagaya sa ibang cheese na mag-i-slice pa po tayo. So ito po yung sliced cheese. A few moments later. Tapos na po yung 30 minutes yung beef roll natin nasa loob ng freezer. Bali, next po natin gagawin, lulutuin na po natin yung beef roll po natin. Bali, tips lang po sa pagluluto ng ganitong roll. So ilalagay lang natin siya sa gilid para masama yung kabilang side niya sa pagluluto. Hindi lang po yung pag ilalagay natin sa gitna. So yung ilalim lang po yung maluluto niya. Hindi kagaya sa ganito ilalagay natin siya sa gilid. So masasakop yung gilid niya, maluluto yung gilid niya.
Ayan po, madali na lang po siyang lutuin kasi na tender na po natin yung meat niya at napanipis po natin ng maayos yung beef roll po natin, kaya mas madali na po siyang lutuin. So ang luto po nito guys is mawala lang po yung dugo niya. So ibig sabihin medium well na po yun siya guys. Sa paglalagay naman ng butter, bali lagi po nating Bali, pakuluan po natin siya ng dahan-dahan hanggang makuha po natin ang tamang lapot po ng sauce po natin. At idadagdag na rin po natin yung residue ng niluluto po natin.
to create more flavor po sa sauce po natin. Yan po, nakita na po natin nakukuha na natin yung tamang lapot ng sauce po natin. So ililipat na lang po natin siya sa isang lagayan para i-hand blender po natin, guys. Bali ginamit ko lang is hand blender. Pwede po kayong gumamit ng regular blender po. Ayan po, ay biblend na po natin yung sauce po natin, guys, para lalabas na po yung kulay niya. At double purpose na rin po yung sauce natin sa mga hindi mahilig sa gulay. Ayan po, naka-ready na po lahat at luto na po yung beef roll po natin, guys. So bali ipi-plating na lang po natin siya. Tips na lang paano paghiwa yung beef roll natin, guys, para hindi siya masisira. So hihiwain muna natin siya hanggang sa gitna bago natin biglain natin idiin po yung kutsilyo natin para hindi siya po masira. Pero ingat lang po tayo sa ating mga kamay. Last part na po tayo, guys. Bali ipi-plating na po natin yung beef roll po natin. So ganun lang kasimple yung recipe po natin, pero mamahalin po yung dating. So para na rin tayong kumakain sa mamahaling restaurant. So tips ko lang sa mga baguhan at saka nagluluto lang sa bahay kung paano pag-plating, paano pa gandahin yung plato natin sa isi-serve natin sa ating mga bisita. So ganun lang kasimple po. For the beginners po, sana may natutunan po kayo sa ating basic plating. Kung may bisita kayo sa bahay at sipagin kayo magluto, hindi nyo na kailangan na dadalhin pa sa mamahaling restaurant.